Hallelujah. Meron pang mga upuan dito. Kung nagsisiksikan kayo dyan ay pwede po kayong lumapit dito. Amen? Hallelujah. Salamat sa goodness ng Panginoon. Narito tayong lahat. Amen? Mabuti ba ang Panginoon sa inyong buhay? Amen. Salamat sa Panginoon. Yung nakaraang linggo, alam na ninyo, nagkaroon tayo ng gawain doon po sa Don Bosco. Amen? Maraming mga bata. At salamat sa Panginoon, bagamat maiksi po yung ating naging gawain doon. Yun na rin ang ating pinaka-service. At nakita po yung ating pagkakaisa. Amen? Sana hindi natin ang mission. Amen? Mabuti po ang Panginoon. Nagpapasalamat yung ating mga kapatid from Taiwan. Tuwa-tuwa sila doon sa poster, doon sa advertisement na ginawa para sa kanila. Hindi nila expect na gano'n ng magiging reception ng mga kapatid dito po sa Manila. Actually, merong mga kapatid, mga graduates dito po sa Bible School na sabi nila, baka naman pwede dito sa amin. Meron nagsabi, Bicol daw, sa Pulilio, meron din sa iyo pang lugar. Pero, of course, first time lang kasi na makarating dito sila. Actually, humingi sila or nag-request sila, pwede bang or 4 na performance lang daw. Ibig sabihin, meron sa Miyerkules, meron sa Huwebes, off day daw nila yung Friday, pagkatapos Saturday and Sunday. Ang ginawa ko, binigyan ko sila ng 7 performance. At sabi kasi nila, first time lang na darating itong mga kabataan ito, at first time lang mag-mission, baka naman sila mapagod, sabi nila. But anyway, tuwan-tuwa sila doon sa mga nangyari, at salamat sa Panginoon sa kooperasyon nating lahat. Amen. Bagamat siguro meron kayong mga inaasahan na hindi po nangyari, medyo kalat po tayo. Kung titiran mo, parang kakaunti lang, ano? Pero siguro, more or less, mga 200 tayo, 150, something like that. Doon sa, 211? Buti may bumilang, ano? But, mabuti po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang provision. Salamat sa efforts ng bawat isa. Salamat sa prayers. Although napakiksi, alam kong mas nakita doon yung ating pagkakaisa. Yung ating paglilingkod bilang mga anak ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa. Amen? Mabuti ba ang Panginoon sa inyong buhay? Glory to God. Sa araw na ito, mamayang hapon ay magkaroon ng SDC ng kanilang anniversary. So, si Pastor Junito ay pupunta roon. Pupunta sana ako, nag-invite po sila. Kaya lang, mamayang hapon, gusto ko na yung mga elders at saka yung mga cell leaders, yung 6 na cell leaders ko, please, be with me ngayong hapon na magkaroon tayo ng meeting. Kasi po, malapit na yung mga activities natin. Meron tayong female freedom. At of course, pagkatapos ng female freedom, meron tayong family day, baptism, reunion ng mga graduates ng Grace Encounter. Salamat, nandito po si Joy. Graduates din dyan. Ewan ko anong Grace Encounter yung sa kanya. Pero ngayon pa man i-announce ko na para nandun tayong lahat
Merong family day, of course. Merong baptism din. Of course, reunion yung mga nag-graduate sa Grace Encounter. Amen? Tutuwa ba kayo? Hallelujah. Marami pang mga ibang mga activities na inaasahan natin dito sa year na ito, 2015. Mamaya pala, pag matapos ang service, huwag muna kayong uuwi, huwag muna kayong magmadali. At lalong-lalo na sa mga bata. Meron pong nanggaling 2 box mula doon sa IGM at merong espesyal para sa mga bata. Kung young at heart kayo, okay. Mga bata, sabi ko, hindi mga batang isip. Okay. Pero, buti pa ang Panginoon. Alright, gusto kong magpadala ng mga pictures dun sa nagbigay. Kaya gusto kong maisuot na mga bata yung mga ibibigay mamaya. So, huwag muna kayo aalin. Alright, huwag kayo magmadali. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Wala tayong service dito nung nakaraang linggo, hindi ako nag-preach. Pero itetest ko kayo, susubukan ko kayo. May prize ito, okay? Ano ang pamagat ng preaching ko noong February 1? February 1 ba yun? Ano ang pamagat ng preaching ko? Ha? Everything comes from God. Hindi po yun. Ha? Tungkol sa isang kwento sa Lumang Tipan, di ba? Okay, 20 pesos sa makahula. Ano ang pamagat? Stay in God. Stay in God, hindi. Ha? Ang dali nyo makalira yung may nagsulat yata. O wag kayo magtingin sa mga sinulat nyo. Okay? Stewardship, hindi. Puro stewardship, itong ban na ito. Pero, specifically, ano po yung ating napag-usapan? February 1 ba yun? February 1. People to provide our needs. Hindi. Giving. Maalala nyo, nagkwento ako tungkol sa isang babae sa Lumang Tipan. Asawa niya, propeta. Efikasya yung kanyang mga sahod. Ano yun? Wala. Isa, dalawa. Wala. Ang prinsipyo ni Elijah on stewardship. The principles of Elijah on stewardship, di ba? Doon sa babaeng balo, widow, or widow, okay? Okay. Sayang. Ngayon, mas malaki, 100 pesos. Nung nakaraang linggo, anong title ng aking message? Everything comes from God, di? Masyadong hidden yung title. Hindi ko na halos binanggit yung title nakarang linggo. So mas malaki ang prize kung mahulaan ninyo. Ano bang paksa ng nakarang linggo? February 8 ba? February 8. Ano bang message ko noong February 8? 100 pesos. Wala? Isang kwento yun, di ba? Isang kwento. At ginamit ko pa nga si Hana. Honest giving.
Ha? Ano yun? Okay. Kabutan. Ah? Ah? Ano talaga ang pamagat? Alos hindi ko sinabi nga eh. Ha? Wala na? Hindi. Kaninong french fries ang mga ito? Diba? Diba yung french fries? Kanino ba yun? Doon ba kay Hana? O, sa akin ba yun? O sa Diyos? Di yun. So, hindi nyo nahulaan. Sorry. Okay. Diba, kaninong french fries yun? Hindi naman kay Hana yun eh. Oh, hindi atin yun, kundi sa Diyos. Amen? Alright. Sa umagang ito, ay kung nabasa ninyo, narinig ninyo yung ating text, it's about stewardship again. Amen? It's about stewardship again. Sa Proverbs po yung kawikaan. Okay? At titingnan natin kung anong sinasabi ng Panginoon dito sa atin. Meron isang pastor, ang pangalan niya, Bob Groves, sabi niya, stewardship is the way I handle those things in my life that God has given me. Ang magiging mabuting katiwala ay paraan ng aking paghawak sa mga bagay na binigay sa akin ng Panginoon. Ganun ang sabi ng pastor na ito. Yung stewardship daw ay paraan ni Pastor Groves para ang hawakan yung mga lahat na binigay sa kanya ng Panginoon. Ay ibig sabihin, the management of God's given resources ay para doon sa kanyang kaluwalhatian at para sa kabutihan ng iba, sabi niya. Ibig sabihin na yung ibinigay sa atin ng mga resources ng ating Panginoon ay paraan upang mabigyan siya ng kaluwalhatian. At hindi lamang yan para sa kabubuti ng iba. At kung titignan niyo yung trend ng ating napag-uusapan, yung ating pagbibigay ay of course for the glory of God. At hindi lamang yan para sa kabutihan ng iba. Okay. So, yung ating pagiging mabuting katiwala ay parang mirror, parang salamin ng ating ugnayan sa Diyos at ang ating tagapagligtas. So, how you hold, how you take care, paano mo hinahawakan, paano mo ginagamit ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, ang siyang nagiging salamin ng iyong ugnayan sa Kanya. Ibig sabihin, ang ating ugnayan ay nagdedepende how good stewards we are. So napakalaga ang bagay na ito sa ating buhay. Makikita natin mamaya kung paano tinetreat, or ibig sabihin, paano hinehandle, paano hinahawakan ng Biblia ang mga pag-aari natin.